Dear Miss Kay, nais ko lang i-share sa inyo ang story ng buhay ko. Isang kwento na iba sa mga nakasanayan nyo. Ako po si Jomar, 35 anyos, at halos 10 taon na rin akong family driver ng mga Garcia. Wala akong asawa, walang bisyo. Maganda ang relasyon ko sa pamilya ng amo ko, lalo na sa anak nilang si Patricia, na ngayon ay 22 anyos na. Stay in ako sa kanila. Meron akong sariling kwarto. Maliit lamang pero komportable. Sa tabi ng silid ko ang silid ng mga kasambahay. Ang kwento ko ay tungkol sa amin ng anak ng amo ko. Si Patricia. 17 years old si Pat nung umalis to papuntang abroad para doon mag-aral. Ngayon umuwi siya galing ng Amerika. Matagal na kaming hindi nagkikita, kaya nasurpresa ako nung bumalik siya. Hindi ko inaasahan na ganito na siya kaganda. Noon pa man ay maganda na talaga siya, pero ngayon, ibang klase ang dating niya. Makinis na makinis, yung tila ba hindi nadadapuan ng langaw o lamok. Mahabang buhok niya at sexy talaga. Kuya Jomar, kumusta ka na? Bati niya. Sabay yakap sa akin ng mahigpit noong una kaming magkita ulit. Okay naman ako, ang laki na ng pinagbago mo ah. Dalaga ka na talaga. Sagot ko na may halong kaba. Hindi ko maipaliwanag. Pero may kakaiba akong naramdaman sa yakap niya. Mula noon, ay lagi ko na siyang sinusundo sa mga lakad niya. Mas madalas din siyang sumasabay sa aking kumain kapag wala ang mga magulang niya. Isang gabi, halos mag-aalas 12 na yata noon nung tumawag siya. Kuya Jomar, pwede mo ba akong sunduin dito sa bahay ng friend ko? Si Melissa. Medyo napainom kasi ako eh. Sabi niya sa telepono. O sige Pat, hintayin mo na lang ako dyan, huwag kang aalis ha. Sagot ko agad at dali-daling sumakay ng kotse. Pagdating ko sa lugar, nakita ko siyang nakaupo sa may gate ng bahay. Bumaba ako agad para salubungin siya. Kuya Jomar, salamat talaga ha. Sabi niya habang akay ko siya papunta sa kotse. Bakit kasi umiinom ka ng sobra? Hindi ka naman dating ganyan ah. Sabi ko na parang kapatid na inaalala. Ikaw kasi sabi niya habang nakangiti at medyo lasing ang tono ng boses. Napakunot ang noo ko. Anong ako? Bakit akong may kasalanan? Tumawa siya ng mahina. Kasi napapansin ko, lagi mo akong iniiwasan. Parang ayaw mo na yata akong kasama eh. Hindi ako agad nakasagot. Pinilit ko na lamang tumawa. Ano ka ba naman Patricia, kung ano-ano yung iniisip mo? Hindi ah, biglang seryoso niyang sagot. Sabay tingin ng diretsyo sa mga mata ko. Totoo naman, iniiwasan mo ko diba? Hindi na katulad ng dati na lagi mo akong kinakausap. Excited pa naman ako nung umuwi dahil sa'yo. Medyo bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi niya. Pat, lasing ka lang. Seryoso ko, Kuya Jomar. Nagtatampo ko sa'yo. Hindi ako sumagot hanggang makasakay kami ng kotse. Habang nagmamaneho ako, panay pa rin ang tingin niya sa akin. Kuya Jomar, may girlfriend ka na ba ngayon? Tanong niya bigla. Wala, matagal na, sagot ko. Bakit naman? Guwapo ka naman. Napakabait pa. Sabi niya na tila nanunukso. Ikaw talaga Patricia. Lasing na lasing ka na nga. Biro ko na lang. Hindi naman masyado. Tumawa siya ulit. Pero totoo naman diba? Bakit single ka? Guwapo ka kaya? Ikaw nga yung mga type ko eh. Medyo naiilang ako sa tanong niya, pero sinagot ko pa rin.
Wala eh. Walang mahanap. Kawawa ka naman. Sagot niya sabay hawak sa braso ko. Ramdam ko yung init ng kamay niya. Bigla akong kinabahan. Pinipilit kong iiwas ang sarili ko. Pero hirap ako, lalo't napakalambing niya. Nang makarating kami sa bahay, inihatid ko siya hanggang sa pintuan ng silid niya. Pero bago siya pumasok, bigla siyang humarap sa akin. Kuya Jomar, thank you talaga. Sorry kung naistorbo kita. Sabi ba niya? Wala yun, basta ikaw. Sagot ko. Tumingin siya sa akin ng malalim. Alam mo ba kung ano ang pinakamaganda sa pag-uwi ko dito? Ano? Tanong ko na may halong pagtataka. Ikaw? Sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Sabay ngiti at pasok na sa kwarto niya. Naiwan tuloy akong nakatayo, natulala. Hindi ko kasi maintindihan yung nararamdaman ko. Alam kong hindi pwede, pero parang kinikilig talaga ako. Ilang taon na ako pero may karapatan pa ba akong kiligin? Mali. Alam ko, pero hindi ko maitatangging may saya akong naramdaman sa sinabi niya. Ano ba tong napasok ko? Bulong ko pa sa sarili ko habang bumabalik ako sa kwarto ko. Gulong-gulo yung isipan ko pero nakangiti ako. Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi mawala sa isip ko yung nangyari kagabi. Lalo na yung mga sinabi ni Patricia. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na baka epekto lang yun ng alak. Ngunit ang tingin niya, ang ngiti niya, malinaw na malinaw pa rin sa isip ko. Habang nag-aalmusal ako sa kusina, bumaba si Pat. Suot-suot ang manipis niyang pantulog. Nag-iwas agad ako ng tingin. Napakaganda niya, napaka-sexy, at aninag na aninag ko ang hindi dapat. Alam kong nakakaramdam ako ng kakaiba. Kaya naman binabaling ko sa iba ang atensyon ko. Pero napansin niya to. Kaya bahagya siyang natawa. Good morning, Kuya Jomar. Pati niya sabay upo sa harapan ko. Good morning, Pat. Kumusta ang pakiramdam mo? Hindi ba masakit ang ulo mo? Tanong ko habang nakatutok sa pagkain ko. Pilit na hindi siya tinitingnan. Okay lang naman ako. Salamat pala sa kagabi ah. Ikaw talaga yung dawan ko. Sabi niya na tila nangaakit pa yung tono. Napangiti ako ng bahagya. Pero hindi ko talaga siya matingnan ng diretsyo. Trabaho ko naman yun, Pat. Walang anuman. Kuya Jomar, biglang paglalambing niya. Ano bang gusto mong regalo? Para naman makabawi ako sa'yo. Napatingin ako bigla sa kanya at agad akong umiwas muli nang mapansin kong malagkit na malagkit ang tingin niya. Wag na, Patricia. Hindi mo naman kailangan yun eh. Sapat na yung pasasalamat mo. Sabi ko. Hindi no. Gusto ko talagang may ibigay sa'yo eh. Giit niya. Sabay hawak sa kamay ko. Ramdam ko na naman yung init ng kanyang palad. Bahagya akong kinabahan, pero hindi ko binawi yung kamay ko agad. Kahit ano na lang, Patricia, ikaw nang bahala. Sabi ko at pilit na hindi pinapahalata ang kaba. Okay, sige. Ako nang bahala sa'yo. Nakangiti niyang sagot habang inilalapit palalo ang mukha niya sa akin. Kaya Jomar, sisiguraduhin kong hindi mo makakalimutan yung regalong ibibigay ko sa'yo. Napaatras na ako ng kaunti. Tapos bahagya siyang tumawa. Oh, bakit parang kinakabahan ka, Kuya Jomar? Hindi ah, mabilis kong sagot na hindi ka panipaniwala. Talaga ba? Ngumiti siya ulit na parang lalo akong tinutukso. Sige nga, samahan mo na lang ako mamaya sa mall. Tumango na lamang ako, kahit ilang na ako sa mga tingin niya. Buong araw, magkasama kami. At habang magkasama kaming dalawa, ramdam na ramdam ko ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Maraming pagkakataon na sinasadya niyang hawakan yung kamay ko, o di kaya'y aakbayan ako habang naglalakad kami.
Hindi ko nga alam kung sinasadya niya ba talaga yun o likas na malambing lang siya. Nung pauwi na kami at nagmamaneho ako, bigla siyang nagsalita. Kuya Jomar, alam mo ba, na-crush na talaga kita noon pa. Napalingon ako bigla sa kanya. Ano? Patricia naman, baka naman nagbibiro ka lang. Ang dami-daming lalaki ako ang magiging crush mo. Seryoso ko, no? Sagot niya agad. Nung bata pa lang ako, ikaw na talaga yung gusto ko eh. Pero syempre bata pa ako noon. Ngayon, alam ko na. Yung mas gusto ko. Hindi ako nakasagot agad. Parang natuyo yung lalamunan ko sa narinig ko. Patricia, mali yan. Alam mong, pinutol niya agad ang sinasabi ko. Hindi naman yun mali eh. Alam ko yung ginagawa ko, hindi naman na ako bata. Hindi na ulit ako kumibo hanggang makarating kami sa bahay. Bago siya bumaba ng kotse, hinawakan niya ulit ang kamay ko. Kuya, gusto talaga kita eh. Gusto ko talaga ikaw. Sana pag-isipan mo. Seryosong sabi niya bago siya tuluyang lumabas ng kotse. Naiwan akong tulala. Naguguluhan ng isip. Pero sa loob-loob ko, alam kong malapit na akong bumigay sa tukso. Alam kong mapanganib ang sitwasyong to. Pero paano ko lalabanan ang pusong matagal ko nang pinipigilan? Hindi ko maalis sa isip ko ang bawat kilos niya, ang bawat salita niya na tila nagsasabing hindi yun biro. Totoo yun. Habang nakahiga ako sa kama, nung gabing yun, paulit-ulit kong naiisip si Patricia. Bumabalik sa alaala ko yung malambing niyang ngiti, yung mainit niyang hawak, at yung mga malalambing niyang salita. Paulit-ulit kong sinusubukang pigilan ang sarili ko, pero parang lalo lamang akong napapalapit sa kanya. Kuya Jomar, gusto talaga kita eh. Parang naririnig ko pa nga yung boses niya sa isip ko. Kinakabahan ako, pero hindi ko maikakailang masaya ako sa tuwing naiisip ko siya, kahit alam kong delikado ko sa mga amo ko. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Pero parang handa na akong harapin kung ano man ang magiging kahihinatnan ng mga desisyon ko. Dahil sa sandaling to, malinaw na sa akin ang nararamdaman ko. Gusto ko rin siya, higit pa sa inaakala ko. Kahit na langit at lupa ang pagitan naming dalawa. Bandang 11:00 na ng gabi, nang marinig kong marahang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Napabalikos ako sa kama nang makita ko si Patricia. Suot ang manipis at maiksing nighties na binili niya nung nagpunta kami kanina sa mall. Kitang-kita ko ang hubog ng kanyang katawan sa liwanag ng ilaw sa labas. Pat, bakit nandito ka? Mamaya may makakita sa'yo. Halos pabulong kong sabi. Pilit kinokontrol ang mabilis na tibok ng puso ko. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, sinara niya ang pintuan at marahang lumapit sa kama ko. Nakatitig siya sa akin ng direkta at punong-puno ng lambing. Kuya Jomar, mahina niyang sabi habang naupo siya sa gilid ng kama. Anong ginagawa mo rito, Patricia? Tanong ko ulit. Ramdam na ramdam ang kabog sa dibdib ko. Naaalala mo ba yung sinabi ko tungkol sa regalo ko sa'yo? Tanong niya, nakangiti ng bahagya. Tumango naman ako ng marahan. Oo, pero hindi mo naman kailangan gawin yun. Hindi mo kailangang bigyan ng regalo. Ayos na yung thank you mo. Ngumiti pa siya ng mas malambing at inilapit palalo ang sarili niya sa akin. Hinawakan niya yung kamay ko at inilagay niya sa bewang niya. Kuya Jomar, eto na, yung regalo ko sa'yo. Yung sarili ko. Napaawang ang labi ko nun, Miss Kay. Napatitig pa ako sa kanya. Para bang biglang tumigil yung mundo ko sa sinabi niya. Patricia,
Pag nalaman ng magulang mong ginagawa mo, magagalit sila. Sabi ko. Alam ko, sagot niya agad. Pero ito talaga yung gusto ko eh. Gusto kong ibigay yung sarili ko sa'yo. Gusto kong may mangyari sa ating dalawa. Ikaw lang yung pinagkatiwalaan ko ng ganito. Hinawakan niya yung kamay ko at ramdam ko ang init ng palad niya na lalong nagpakaba sa akin. Baka pagsisihan mo to. Hindi ako magsisisi, Kuya Jomar. Sabi niya ng seryoso. Hindi bumibitaw ang titig niya sa akin. Gusto kita noon pa. Hindi. Mahal kita. Matagal ko nang gustong sabihin to sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan pa ang sarili ko. Ramdam ko ang sinseridad niya sa bawat salita. Hinawakan niya ang mukha ko at inilapit iyon sa kanya. Please, Kuya Jomar. Halos pabulong niyang sabi, punong-puno ng pagsusumamo. Angkinin mo ko. Hindi ko na kayang labanan pa yung nararamdaman ko. Maraan kong nilapit ang mukha ko sa kanya at hinalikan siya ng banayad. Malambot ang labi niya. Mainit ang hininga niya. At sa sandaling yun ay nawala na ang lahat ng pag-aalinlangan ko. Kuya, bulong niya sa gitna ng aming halikan. Magaan at banayad ang bawat kilos namin. Puno ng paggalang at pagmamahal. Unti-unting nawala ang lahat ng kaba ko at napalitan niyo ng tiwala na tama ang ginagawa namin. Kahit alam kong mali ito, magagalit ang pamilya niya. Matapos ang halikan namin, tumitig to sa akin at siya na mismo ang nagkalas ng sandong suot ko. At maging siya na mismo ang nagkalas ng kanya. Napatitig ako noon sa kanya nung makita ko lahat-lahat. Hindi ko sukat akalain na ganito ako kaswerte. Mga ilang minuto din kaming nagtampisaw sa alapaap. Grabe, para akong nanalo sa loto dahil ako ang una niya. Tama, Miss Kay. Sa akin niya pinagkaloob ang sarili niya. Nang matapos ang lahat, tahimik kaming magkayakap sa kama. Damang-dama ko yung tibok ng puso niya habang nakahilig siya sa dibdib ko. Kuya Jomar, mahina niyang sabi. Alam mo, napakasaya ko. Hinalikan ko siya sa noo ng may pag-iingat. Ako rin, Pat. Sana lang ay hindi ka magsisi sa pinili mo. Hinding-hindi, sagot niya agad at mas hinigpitan pa niya ang yakap niya sa akin. Noong gabing yun, kahit alam naming bawal, hindi namin pinagsisisihan ang desisyon namin. Ang mahalaga ay kung ano ang nararamdaman namin ngayon, kung ano ang totoo sa puso namin. Mula nung gabing yun, naging lihim naming mundo ang kwarto ko. Hindi ko kailanman naisip na hantong kami sa ganitong sitwasyon. Pero kahit mali, aminin ko man o hindi, masaya ako sa bawat sandaling kasama ko si Patricia. Tuwing gabi, matapos ang hapunan at kapag tulog na ang lahat, papasok siya sa kwarto ko. Palagi siyang nakaabang sa tamang oras, maingat na walang makapansin sa amin. Kaya Jomar, lagi niyang mahinang tawag kapag nakakapasok na siya sa kwarto ko. Tuwing maririnig ko ang boses niya, mapapangiti ako kaagad at agad na napapawi ang pagod ko sa buong araw. Pat, sagot ko naman na punong-puno ng lambing. Bawat gabi ay mas lalo kaming napapalapit sa isa't isa. Marahan niyang nilalagay ang ulo niya sa dibdib ko habang kinukwento niya ang mga pangarap niya para sa aming dalawa. Sana palaging ganito. Kahit alam kong bawal, ikaw pa rin yung gusto kong kasama habang buhay. Bulong niya habang mahigpit ang yakap niya sa akin. Huwag kang mag-alala, Pat. Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Sagot ko naman habang marahan kong hinahaplos ang buhok niya. Habang tumatagal, nagiging mas matapang kami sa aming relasyon. Minsan ay sabay kaming lumalabas, nagkukwentuhan at nagtatawanan
na parang normal na magkasintahan. Pero palagi pa rin kaming maingat na walang ibang tao na makapansin, lalo na ang magulang niya. Isang gabi, habang naghihintay ako sa kanya, napansin kong medyo matagal ang dating niya kaysa dati. Kinabahan ako ng bahagya, ngunit nang buksan niya ang pinto, napawi agad ang kaba ko at napalitan ng saya. Pasensya na babe, nahirapan ako lumabas gising pa kasi si mommy, sabi niya habang nakasimangot. Ayos lang, wala bang nakakita sa'yo? Tugon ko na agad na pangiti sa kanya. Nilapitan niya ako at niyakap ng mahigpit. Salamat talaga, sobrang saya ko na ikaw ang kasama ko. Mas masaya ako sa'yo, Patricia. Sagot ko naman habang hawak-hawak ko ang kamay niya. Tuwing magkasama kami, parang wala nang ibang mahalaga. Paulit-ulit naming sinasabi sa isa't isa na mahal namin ang bawat isa. At kahit alam naming mali ang ginagawa namin, hindi namin kayang itigil ang aming nararamdaman. Paano kung malaman nila, Mommy? Tanong niya isang gabi habang nakahiga kaming dalawa sa kama ko. Hinaplos ko ang pisngi niya. Hindi natin nahayaang mangyari yun. Mag-iingat tayong dalawa. Ayokong iwanan ka, Patricia. Tumango siya ng marahan at mas humigpit pa ang pagkakayakap niya sa akin. Kahit alam kong mali, hindi ko pagsisisihan to. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Patricia. Wala akong pagsisisihan kahit kailan. Sagot ko ng buong puso. Bawat gabi ay ganito kami. Paulit-ulit na bumubuo ng mga alaala sa tahimik at lihim naming mundo. Kahit alam namin ang panganib at bawal, mas nangingibabaw pa rin ang pagmamahal namin sa isa't isa. Isang gabi, habang mahimbing siyang natutulog sa tabi ko, napaisip ako kung hanggang kailan namin maitatago ang relasyon namin. Alam kong darating ang araw na maaaring malaman ng lahat, pero kahit ganon, handa akong harapin yon para kay Patricia. Sa sandaling yon, habang pinagmamasdan ko siyang natutulog, nangako ako sa sarili kong gagawin ko ang lahat para protektahan siya, kahit kapalit pa noon ang sarili ko. Hindi ako papayag na masaktan siya, kahit ibig sabihin nito ay kailangan kong harapin ang lahat ng magiging hamon sa aming pagmamahalan. Pero sabi nga, hindi sa lahat ng oras maitatago niyo. Darating ang panahon na magugulat ka na lang dahil bistado ka na. At yun ang nangyari sa amin. Akala ko ay habang buhay naming maitatago ang lihim naming relasyon na walang makakahalata, pero hindi pala. Isang gabi, habang magkayakap kami ni Pat sa kwarto ko, bigla na lamang yung bumukas. Napabalikwas kami pareho nang makita namin ang kanyang ina na nakatayo sa pintuan at puno ng galit at gulat ang mga mata. Patricia! Sigaw ng amo kong babae, nanay niya. Nanginginig kaming tumayo pareho. Mommy? Nagulat na sabi ni Pat. Let me explain. Anong explain mo? Klarong-klaro ang nakita ko. Jomar. Pinagkatiwalaan kita. Ganito bang igaganti mo sa amin? Galit na sigaw niya sa akin. Pero Mommy, mahal ko si Kuya Jomar. Hindi niya kasalanan, sambit ni Patricia, pero pinutol ng kanyang ina ang sasabihin niya. Tumigil ka, Patricia. Maraming lalaki sa mundo. Hindi ko matatanggap ang relasyon ninyong dalawa. Umalis ka ngayon din, Jomar. Ayokong makita yung mukha mo sa bahay na ito. Mommy, please. Umiiyak na sabi ni Pat. Hindi na kailangang pag-usapan to, Jomar. Umalis ka na bago ako makagawa ng hindi maganda sa'yo. Sinasabi ko sa Jomar. Umalis ka. Kung hindi, ipapakulong kita. Tinanguan lang ako ni Patricia. Parang sinasabing, umalis ka na. Huwag ka lang makulong. Hindi na ako nakapagsalita pa. Tumango na lang ako ng malungkot at mabilis kong inayos ang mga gamit ko. Habang palabas ako noon, nakita kong umiiyak si Patricia. Gusto ko siyang lapitan, pero hinarangan agad siya ng kanyang ina.
Magpakalayo-layo ka sa lalaking yan, Patricia. Matigas na sabi ng nanay niya. Umalis ako ng bahay ng may bigat sa puso. Wala akong ibang naramdaman kundi pagsisisi at sakit. Alam ko na darating din ang araw na ito, pero hindi ko akalain na ganito kasakit. Lumipas ang ilang araw, nanatili akong tahimik sa isang apartment na maliit na pansamantala kong tinutuluyan. Hindi ko alam kung paano ako magsisimulang muli nang wala si Patricia. Isang gabi, habang nakaupo ako sa maliit kong silid, may kumatok sa pintuan. Dahan-dahan akong bumangon at binuksan yun. Nagulat ako nung makita ko si Pat na nakatayo roon. Dala-dala ang isang maleta at puno ng luha ang mga mata. Patricia, bakit ka nandito? Paano mo nalaman ang lugar na to? Tanong ko na punong-puno ng pag-aalala. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, niyakap niya ako ng mahigpit. Sumunod ako sa'yo. Napabuntong hininga ako ng malalim. Pero paanong mami mo? Alam ba niyang nandito ka? Hindi. Sagot niya. Umalis ako nang hindi nagpaalam. Gusto kong sumama sa'yo. Patricia, hindi ka sanay sa buhay mahirap. Hindi mo kailangang pagdaanan ng hirap kasama ako. Sabi ko sa kanya nang may pag-aalala. Tama ang mami mo. Marami ka pang lalaki na makikilala. Hindi mahalaga sa akin ang hirap. Basta kasama kita, kaya kong harapin lahat. Napatingin ako sa kanya at nakita ko ang seryoso o kaseryosohan sa kanyang muka. Ramdam ko ang sinseridad niya at alam kong totoo ang bawat salitang binitawan niya. Hinawakan ko ang kamay niya at hinila siya papasok. Sigurado ka ba talaga sa desisyon mo? Oo, siguradong sigurado ko. Sagot niya ng may determinasyon. Simula noon, nagsimula kami ng bagong buhay. Malayo sa lahat ng dati naming kinagisnan. Mahirap sa umpisa, pero hindi naman yun inalintana. Unti-unti rin naming naitayo ang sarili naming mundo sa paglipas ng taon, nang may pagmamahal at pag-unawa sa isa't isa. Isang araw, habang magkasama kaming kumakain, tinanong ko siya, "Wala ka ba talagang pagsisisi na iniwan mong lahat para sa akin?" Ngumiti siya ng matamis at hinawakan ng kamay ko. Walang-wala. Kasi ikaw ang lahat-lahat sa akin. Kahit anong mangyari, hindi ko pagsisisihan ang desisyon kong sumama sa'yo. Napangiti ako at hinalikan siya. Mahal na mahal kita, Pat. Pangako ko hindi kita pababayaan kahit kailan. Mahal na mahal din kita, Jomar. Sagot niya habang mahigpit na nakahawak sa kamay ko. Kahit alam naming nagsimula kami sa mali. Mali sa mata ng kanyang pamilya. Alam kong wala naman kaming nilabag na batas. At pinagkaiba lang naman, langit siya, lupa ako. Amo ko siya, utusan ako. Pero pagdating naman sa puso, pareho lang kami ng nararamdaman. Naniniwala kaming tama ang aming nararamdaman. At ngayon, sa bagong buhay na aming pinili, handa kaming harapin ang kahit na anong hamon basta magkasama kami hanggang dulo. Lumipas pa ang ilang taon noon, miski. Mula nung lisanin ni Patricia ang buhay niya. Ngayon ay masaya naman kaming namumuhay bilang isang simpleng pamilya, malayo sa dating gulo at komplikasyon. Sa kasalukuyan, miski, isa na po akong rider ng isang online shop. Habang si Pat ay nagtatrabaho online sa bahay upang maalagaan ang aming munting anak na babae. Opo, may anak na kami ni Pat na 1 taong gulang. Paminsan-minsan ay naaalala pa rin namin ang aming pinagdaanan, ngunit walang pagsisisi dahil alam naming tama ang desisyon naming ipaglaban ang aming nararamdaman. Alam ko paminsan-minsan ay nakakausap niya ang kanyang ina. Hindi ko na nga lang tinatanong kung ano pa. Basta ang importante, kami, ako, ang pinili ni Patricia. Sa kabila ng lahat ng hirap at sakit, natuto kaming lumaban para sa pag-ibig namin. At hanggang ngayon, patuloy kaming nangangako na ipaglalaban ng isa't isa kahit na anong mangyari.
Hanggang dito na lamang po, Miss Kay, ang isishare ko na love story ko. Hindi po ito kwento ng kataksilan dahil gusto kong maging positive ngayong araw ang inyong programa. Salamat din po sa pag-ere ng kwento namin ni Mrs. Miss Kay. Hanggang dito na lamang po at lubos na gumagalang, Jomar.